Sa baryo ng San Ildefonso, may isang malawak na bukirin na halos walang nagtatanim. Sa gitna nito, nakatayo ang isang matandang punong balete na sinasabing may bantay na espiritu. Sabi ng matatanda, may mga taong nawawala tuwing dapit hapon kapag napadaan malapit doon. Ang ilan ay bumabalik, pero hindi na sila ang dati. Isang Sabado ng hapon, nagpunta sina Luis, Karen at Bobby sa bukid para mag-shortcut papunta sa kabilang bayan. Wala yang kwento-kwento, puno lang yan. Sabi ni Luis, may dalang bote ng soft drinks. Pero di ba sabi ni Lola, may batang isinabit diyan dati? Tanong ni Karen, halatang kinakabahan. Mga pananakot lang yon, sabi ni Bobby, pero hindi niya maalis ang tingin sa punong balete na tila gumagalaw ang mga ugat kahit walang hangin. Paglapit nila, napansin nilang parang nagdidilim kahit hapol pa lang. Tumigil ang hangin at tahimik na ang paligid. Wala man lang huni ng ibon o kuliglig. Uy, bakit parang ang tahimik? Bulong ni Karen. Hindi sumagot si Luis. Nakatingin lang siya sa isang bagay. May nakasabit sa isa sa mga ugat ng puno, isang maliit na pulang tsinelas ng bata, puno ng putik at tuyong dugo. Habang tumatayo sila sa lilim ng balete, may marinig silang mahina at paos na tinig. "Tulungan niyo ako!" Napalingon sila pero wala silang nakita. Ang boses ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa o sa mismong puno. "Baka hayop lang yan," pilit na sabi ni Bobby, pero nanginginig na ang kamay niya. Biglang may dumaan na anim sa harap nila, mabilis at mababa, parang bata na nakayuko. Nawala ito sa likod ng puno. "Tara na, please," sabi ni Karen, halos mangiyak. Pero nang humakbang sila paalis, parang mas lalo silang napapalapit sa puno. Kahit lumalakad palayo, bumabalik sila sa parehong lugar. Napansin ni Lois ang isang maliit na butas sa paanan ng puno, parang longga. Mula rito, lumalabas ang mabahong amoy ng nabubulok na karne. At sa gilid ng butas, may maliliit na buto na parang sa bata. "Hindi to pwede," bulong ni Bobby, sabay talikod. Pero sa harap niya, nakatayo na ang isang batang lalaki, duguan ng damit, sunog ang balat, at nakangiti ng nakabuka ang bibig hanggang tainga. Isa-isang hinawakan ng batang multo ang kanilang mga kamay. Nang mahawakan sila, biglang nanigas ang katawan nila. Hindi sila makasigaw, hindi makagalaw. Dahan-dahan silang hinihila papasok sa lungga sa ilalim ng puno. Bago tuluyang lamunin ng dilim, nakita ni Karen ang ibang mukha sa loob. Mga nawawalang tao mula sa baryo, nakadilat at parang buhay, pero hindi humihinga. Kinabukasan, wala na sina Luis, Karen at Bobby. Sa gilid ng punong balete, may nakita ang mga magsasaka na 3 pares na tsinelas. At sa itaas ng puno, nakasabit parang dekorasyon ang isang bote ng soft drinks na puno ng dugo.
Sabi ng mga matatanda, tuwing dapit hapon, mas madalas nang marinig ang boses mula sa puno. Isa pa! Isa pa!